Good day, everyone. So, our topic for today is the non-essential amino acids and about the one type of amino acid which is the arginine. So, ano nga po ba kapag sinabi nating non-essential amino acids? So, non-essential amino acids po is those are the building blocks of our proteins na hindi na kailangan nating kunin directly from our food dahil kaya na po itong gawin ng ating katawan on its own. Now, let's proceed to the arginine. So, kapag sinabi nating arginine, so ito po ay isa sa type ng non-essential amino acids na nasisynthesize ng ating body pero na-obtain din po natin siya from our proper and balanced diet. So, sometimes, it is also considered conditionally essential dahil ito po ay ginagawa ng ating body on its own. So, ito po ay essential lamang siya tuwing growth stages, kapag may sakit such as burns or may stress or severe trauma para makarecover tayo. So, ang mga roles po nito sa human body natin is for protein synthesis, nitric oxide production, immune function, and hormone release at marami pang iba. So, sa recommended daily amount naman po natin is wala naman po tayong need or strict na requirements na ma-meet ito dahil nga ito ay isang non-essential amino acid but yung proper diet natin or dietary intake is mahalaga siya para makatulong sa ating arginine. Tapos, ano nga po ba ang nangyayari kapag may kakulangan tayo sa arginine? Siyempre, kung may burns man tayo, hindi siya ganun kakagaling agad. And then, hihina yung ating immunity. And then, since ito nga ay need para sa ating nitric oxide, so magkakaroon tayo ng circulatory problems due to kakulangan ng ating nitric oxide if ever man na may kakulangan din tayo sa arginine. And then, syempre, since ang arginine ay essential din siya for our growth, syempre, magkakaroon tayo ng growth issues, lalo na kapag bata or during stress. Now, let's proceed to the process of how our bodies synthesize the non-essential amino acid of arginine. So, ano nga po ba yung proseso kung paano sinesynthesize ng ating non-essential amino acids sa arginine? So, dito po ay yung atin pong human body is nagsisynthesizes po siya ng arginine through the intestinal renal axis at kino-convert niya po ito sa ating glutamine or glutamate papunta sa ornithine, citrulline, and finally to arginine. Ngayon naman po ay dumako tayo sa process. So, the first step po is the glutamine and proline conversion in the small intestine. So, first po is yung small intestine po is ititake niya po yung glutamine or proline mula sa ating bloodstream. Then, magre-react naman po ngayon itong ating intestinal mucosal cells. Then, pag nag-react na po yun, i-convert naman po yung ating glutamine into ornithine and citrulline. So, kapag ang citrulline po ay na-release na sa ating blood, magta-travels naman po ito ngayon papunta sa ating kidneys. So, kapag na-take na po ng ating kidneys ang citrulline, yung kidneys po ang mag-e-extract ng mga circulating citrulline from the blood. So, magkakaroon na po ngayon ng enzymatic conversion. So, yung dalawa pong enzyme sa loob ng ating proximal tubule cells ng ating kidney, yun na po yung magpe-perform ng ating final synthesis. So, meron po tayong dalawa dito, the argininosuccinate synthesis or the ASS1 and then the argininosuccinate lyase or the ASL. So,
ang atin pong ASS1 is yung nagko-combine po ng citrulline with the amino acids po natin, which is the aspartate na nagre-require ng APT para po makapag-form ng ating argininosuccinate. So, the ASL naman po, siya po yung nagki-clubs ng argininosuccinate para po makarelease ng free arginine and formate. So, kapag po na ayos na po yung ating process, magkakaroon na po tayo ng newly synthesized arginine. So, yung atin pong newly synthesized arginine po is marirelease na siya pabalik sa ating bloodstream para sa systematic use na ng ating katawan.